Hello guys, welcome back sa ating channel, New Manila International Airport Update. Ito po, sa gitna ng karagatan, mga bahay na nandito, yan, both side, mga palaisdaan yan. Yan, lalo na pag mga nag-high tide, tapos may mga bagyo, ay tumataas ang tubig dyan, na naapektuhan yung mga nakatira po dito. Dito po tayo dumaan mula sa Quezon City, Valenzuela, yan, Obando, yan, dito po mismo, sa kalsada nito, sa left side, makikita ninyo yung daanan po ng kalsada papunta po sa may New Manila International Airport. Yan o, kitang-kita nyo pong ganda ng tanawin dito. Yan. At good news, no, medyo maganda ang panahon na tayo pumunta dito, kaya tayo nakapagpalipad ng drone. Papakita po natin, no, inabot na po tayo ng isang buwan bago tayo muling nakapag-update dito. Ano na po ba yung mga latest update? Ito po ay nasa 2,500 hectares na ginagawa na okay na po. Nakapagpatambak na po sila. Ang inaabangan na lang po natin yung pagtawid po nitong ginagawang kalsada papunta po doon sa may airport. At pagkatapos niyan, yan, maglalatag na po sila. Gagawin na po nila mismo yung airport dito. At sa bandang unahan, papakita rin po natin yung mga latest na kaganapan dyan. Yung mga pagbabago po dito sa may Bulacan at dito sa may Obando. Yan, ito po yung kalsada na yan. Yan, left side na yan. Dire-diretso na po yan. Papunta doon po sa ginagawa ng 2,500 hectares, mga kababayan. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan. Etong area po dito, pag mga high tide, tsaka lalo na pag may mga bagyo, umaapaw po ang tubig yan dito sa kalsada na to. Kaya ang good news dito, no, i-upgrade po nila itong kalsada nito, umaabot po ng hanggang Baywang yung kanilang ginagawa. Pakita natin sa may bandang unahan. Yan. Pero dito, binabaha rin po yung area na yan. Nakita nyo po yung drone shot natin. Kabilaan po yan. May mga karamihan dito, puro mga palaisdaan na po ito. Ito po isa sa mga hanap buhay nila po dito. Ayan. At dito naman po sa tulay na to, ina-upgrade na rin po ito. Naaasahan sa mga susunod na panahon ay ito yung matatapos na nila. Ito po yung maabot ng 95 million project. Itong ginagawa po nila dito. Yan, ito i-upgrade na rin po nila. Tataasan na rin po yan. Dahil ito luma na po kasi po itong tulay na to. Kaya in-upgrade na rin po nila. Sakto po kasi pag natapos po yung airport na ginagawa, ay dito po mismo dadaan. Yan, ito po yung naghahati ng Obando at ng Bulacan. Ayan. Etong tulay. Nakita natin, ayan o, ito po yung pinaka-tarpaulin nila dito. Ipapakita natin, ayun o. 95 million project po ito. Okay, dire-diretso po yan. Ito, both side po yan. Ito, mga palaisdaan na po ito. Napakalawak ng palaisdaan nito. Dito ay pwede na po nilang manghuli ng mga isda sa may mga pangmingit dyan. Lalo na pag mga hapon, dami nang uhuli dito. Mga bangus, tilapia, yan ang kanilang mga nahuli dito. Mga pang-ulam-ulam lang ay pwede na. Dito ka na mismo manghuli. Kung meron kang pamingwit, ay sakto ka dito. Libre manghuli dito. Ayan, dire-diretso tayo. Sa bandang unahan, makikita nyo na po yung arko mismo ng Bulacan. Meron po tayo kasi tayong latest update natin dito na aking tinutukoy kanina. Dahil etong kalsada dito, mga kababayan, lalo na pag mga high tide tsaka may mga bagyo, etong kalsada dito ay umaapaw mismo yung tubig. Kaya ang pinakasolusyon na kanilang ginawa, tinataasan po nila ang lugar na to. Ito, papakita na po natin sa bandang unahan. Ayan, salamat sa ating mga viewers, subscriber, lalo na sa ating mga FW na lagi na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyo lahat dyan and mabuhay po kayo. Ito po, sa bandang unahan na, makikita nyo. Ito na po yung packet, to. Ayan, nakita nyo na po, in-upgrade na rin po nila ito. Tinaasan na rin po nila. At sa bandang unahan, ito yung nagtutuloy-tuloy na. Kasi in the future, pag natapos po yung airport na ginagawa,
ay dito rin po mismo dadaan. Papuntang Balagtas, Bulacan, yan. Papuntang Malolos, dito po mga shortcutan na daanan. Ang papuntang MacArthur Highway, ito po yung aking tinutukoy no. Sinisimulan na rin po, Lagpas Baywang po ito. Yung kanilang tinaasan na po nila dito. Ayan ang pinakasolusyon nila. Nataasan na mismo ang kalsada. Hanggang Baywang po yan. Ayan, ina-upgrade na rin po yan. Kasi pag high tide po dito sa lugar na to, ay may mga unang video tayo dyan, ay grabe po no. Ang ginagamit na sasakyan dito yung kolong-kolong. Para makatawid ka mula dito hanggang dyan sa may pinakadulo. Yan ang kanilang ginagamit. Pero ngayon, tinataasan na po nila hanggang Baywang na po ang taas. Ina-upgrade na po nila para in the future, hindi na po mismo aabutin pa. Ganun na po ang pinakasolusyon nila dito kasi kabilaan nito ay mga palaisdaan na ito. Pero in the future yan, ay lalo na pag natapos na po, napakalaking develop na po na mangyayari dito sa may Bulacan. In the future, ito magkakaroon ng mga establishment na dito. Itong mga palaisdaan nito ay tatabunan na yan ng mga lupa. Kagaya dyan sa may Manila Bay, nakita nyo na lang po, nagkaroon na po ng Mall of Asia. Ayan, in-upgrade na rin po yan. In the future, ganun din po ang mangyayari dito. Napakalaki ng pagbabagong sa mga hinaharap. Etong Bulacan. Dating mga napakalawak ng mga palaisdaan, ngayon mga establishment na po. Yan, isa sa magiging world class etong ginagawa pong airport. Yan po ang ating pinaka-latest update. Ito, may nakatira pa dyan, no? Ayan. Pero yung kabilang ibang area dito ay mga nabili na po. No? Nabili na po ito ng San Miguel. Itong area na yan. Nabili na po yan. Kaya in the future, magiging establishment na rin po yan na makikita natin sa mga hinaharap. Ganyan po ang ating mga nangyayari. Pero yung gitna, hindi pa po nabibili yun. Prosecutor po may-ari yun. Pero dito sa area na to, ay ganito po. No? Yan. Ito naman po, ipapakita naman po natin dito sa bandang atin naman ng ating drone shot. Mula dito na po tayo tumigil na may nabili na po na mismo na San Miguel. Ito po yung ating drone shot naman. Ayan, bali okay na po, natambakan na po nila yung 2,500 hectares na ginagawa po dito. Ang mangyayari kanilang ginagawa na po ay kinokobera na po nila. Ito po yung napakataas mga kababayan Napakataas na po ng kanilang natambak dito. Bali pinapatuyo na lang nila yan kasi nasiksik na po nila itong mga lupa dito, mga buhangin. Ang ginagawa na lang po nila ngayon ay itong paikot ay tinatabunan na po nila ng mga bato-bato. Ayan. Nakita nyo sa may Manila Bay, may mga malalaking bato-bato. Kaya pag nagkaroon ng mga high tide, hindi na-apektuhan mismo yung ibabaw. Etong mga nakikita natin mga tubig sa may gitna, ito yung pag umuulan, no? Yan. Meron pang mga tira-tirang mga tubig. Pero ganito na po ang ating mga masasaksihan dito, yan, no? Sinisimulan na po nilang palibutan ng mga bato-bato itong pinakagilid. Ayan, sa ating mga bagong pasok, ito po mula dito sa may Bulacan. Medyo malayo-layo po ito. Very bihira lang po talaga makita ng tao dahil umaabot ng 1,500 meters ang layo mula dyan sa kalsada hanggang mula dito po sa ginagawa. Kaya bihira lang po makita. Ito po yung aking tinutukoy. Ayan, no? Sinisimulan na po nilang balutan ng mga bato-bato na paikot na po. Para syempre pag may mga bagyo, yung mga buhangin na natambak, hindi na po basta-basta madadala sa may dagat. Ganyan na po ang ating mga nasasaksiyan. Nakikita natin sa mga in the future ay etong Bulacan ay babangon muli. Makikita natin yung mga dinedevelop na dito. May mga nabili na po ng San Miguel na may mga area na. Yan, no?
Sobrang taas na po ito mga kababayan. Kitang-kita nyo yan, no? Sobrang taas na po ang kanilang mga natambak. Yan po yung mga ebidensya. Yan, no? Kaya pag may mga high tide tsaka malalakas na bagyo, hindi basta-basta itong mapapasok mismo. Yun po ang ginagarantiya. Kaya po ganitong kanilang mga nagagawa na nila. Grabe, no? Napagaling po talaga ng mga tao. Dating mga palaisdaan nito, pero ngayon isla na po, no? Nakapagtayo na sila ng isla na airport nga po itong world class na kanilang gagawin. Ang mangyayari dito sa may Bulacan, Metro Manila ay dito na rin po, no? Nabotas, yan yung mga malalapit na area dito eh. Ayan, nakita po natin, ito po yung mga sasakyan, no, na pupunta sa may pinakadulo. Nandun po sa may pinakadulo yung kanilang headquarters eh. Meron po silang headquarters doon. Di na po natin malapit ng ating drone dahil sobrang layo na po, no? Nasa 2,000 meters lang po yung ating pinaabot to 3,000 meters. Pero ito 2,500 meters plus yung 1,500, kulang-kulang 4,000 meters ang layo. Kaya hindi na po natin maabot yung pinakadulo. Kaya sinusum na lang po natin. Yan ang mga ginagamit na lang po nila talaga dito, mga sasakyan, dahil sinisimulan na po nila yung pinakadulo. Yan, nagtatayo na po sila, may mga headquarters na po sila doon. Ayan, nakikita na po natin yung mga dinedevelop na dito, yung mga pagbabago. And comment nyo below mga kababayan kung anong masasabi nyo po dito sa ating pinaka-latest update na nakikita na po natin na ganito na po siya mga kababayan. Ayan, oh. Bali, pag nadugtungan na po nila ito, mula dyan sa may kalsada hanggang dito, yung pagtawid na po mismo dito sa may dagat, ay dadalhin na po nila yung mga heavy equipment na mga gamit nila at masisimulan na po gawin mismo itong airport dito. Yan ang ating mga abangan sa mga hinaharap. Grabe talaga ang mga San Miguel Corporation, no? Napakaraming proyekto na ginagawa. Ang good news din po, no, sa hinaharap, na magkoconnect din po itong MRT-7, no? Mula dyan sa Bulacan at eto dito, papunta na po dito sa mga hinaharap. Yan po isa sa mga plano na kanilang gagawin pag natapos na po yung MRT-7. Nakokonik rin po yan dito. Ayon po dyan sa May San Miguel Corporation. Yun po yung pinakamaganda, no? As in, connect na po yan. Ang MRT-7, ang LRT-1 at MRT-3, yan ang magko-connect papunta po dito sa airport, no? Mula dyan sa Ninoy Aquino Airport hanggang dito sa may Bulacan. Ganun po ang ating aasahan sa mga hinaharap. Grabe. As in, gaganda na po mismo itong area mo dito. Ang makikita natin in the future. Ayan, makikita nyo sa bandang unahan, nandyan na po mismo yung kalsada naman po na magdudugtong dito. Yan, oh. Medyo mahaba-haba pa, pero madali na po nilang gawin yan. Ang nangyayari na lang po kasi nila dito, ito kinokobera na po nila. Ayan, may mga heavy equipment dyan. Dahil ito, medyo na ano na po ito, no? Natuyo na po. Kaya ang mangyayari dyan, yung dugtungan na lang po mismo ang gagawin nila dito para madali yung mga gamit. At sisimulan na po yan. Sana by next year, no, masimulan na po nila. Para after 2028 ay magamit na po ito. Magtuloy-tuloy na. Ayan, nakikita na po natin napakalaking progress po nila dito mga kababayan. Ayan, ipapakita naman natin yung kabilang side. Dito naman po mismo, ito, ayan o. Ito po yung kalsada na magdudugtong dyan. Mismo sa may airport. At napakalaki rin po ng progress na rin dito. Ay abangan na lang po natin. By next month or
ilang buwan ay maidugtong na po nila. Nasa kalahati na po sila mga kababayan na ating ipinapakita sa inyo. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. At eto ang ating pinaka-latest update na tuloy-tuloy sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at ng mga latest na kaganapan. And comment nyo na below kung ano mong masasabi nyo po sa ginagawa po ditong airport dito sa may Bulacan. Yan napakalawak na po ito at napakahaba na po ng kanilang lagpas kalahati na po. Abangan na lang po natin sa mga hinaharap na pagdudugtong po dito. Maraming salamat sa inyong lahat dyan and keep safe palagi and God bless. Tuloy-tuloy po ang ating pag-update dito upang ipakita sa inyo yung mga pagbabago. Yan. Nalagpas kalahati na po sila. Konting-konti na lang po, may dudugtong na po dyan, may tatawid na po. Kitang-kita nyo po yung airport na ginagawa dito. Ganito na po siya mga kababayan. Yan. Muli po, maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta sa ating channel. And keep safe palagi and God bless po. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas.